Coach Tim, sinabing maganda ang hinaharap ng Gilas dahil kay Carl Tamayo at dalawa pang batang players. At kay Soto, kinumpara kay Tim Duncan. Nilantad ngayon ang exciting na balita patungkol kay Kai Soto. Si Coach Tim ay positibo sa kinabukasan ng Gilas Pilipinas matapos makita ang mahusay na performance ni na Carl Tamayo, Kevin Kiambao at Mason Amos sa panalo ng Gilas laban sa Hong Kong 93-54 upang makuha ang ticket para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers noong linggo ng gabi sa Mall of Asia Arena. Nanatiling perpekto ang record ng Gilas sa Group B na may 4-0 at pinuri ng Amerikanong coach si Tamayo na sa kabila ng limitadong 17 minutong laro ay nanguna sa Gilas sa scoring na may 16 na puntos at 5 rebounds. Sa first half, nagpakita siya, nag-shoot ng 3, pumunta sa basket, nag-post up at nagkaroon ng offensive rebound all scores. Iyan ang hinahanap namin sa mga batang players, ani ni Coach Tim pagkatapos ng laro. Naniniwala ang multi-titled PBA coach na ang 3 kabataang miyembro ng national team ang magiging susunod na henerasyon ng mga bituin ng Gilas habang patuloy silang hinuhubog sa ilalim ng kanyang sistema. Hindi ako titigil sa pagsasabi nito. Sila ang magiging superstars ng kuponang ito sa hinaharap. At ngayon, natututo pa sila, inaayos pa ang kanilang laro. Diin ni Cone na siyang naging pangunahing arkitekto ng unang gintong medalya ng Pilipinas sa 2023 Asian Games in Hangzhou, China matapos ang huling panalo ng bansa noong 1962. Ayon kay Coach Tim, malaki ang kanyang expectations kina Tamayo at iba pa, lalo na't nakasalalay ang pag-asa ng bansa sa kanila. Mahigpit akong mag-coach kay Carl at alam niya yon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang habits pagpasok sa team. Ang mahalaga ay makapagbuo tayo ng iisang sistema na pare-pareho ang galaw at pagbabasa ng laro ng bawat isa, dagdag niya. Sa kabila ng mga pagsubok at patuloy na pag-a-adjust ng mga manlalaro, ikinagalak ni Cone ang positibong tugon ng bawat isa sa kanyang pamumuno. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa hinaharap ng Gilas Pilipinas? Speaking of hinaharap, ang PBA Vice Chairman at Gilas Project Director na si Alfrancis Chua ay positibo tungkol sa kinabukasan ni Kai Soto sa basketball. Batay sa kanyang ipinakitang laro sa nakaraang FIBA Asia Cup qualifying window, mukhang handa na ang 7 feet 3 inches center para sa isang NBA breakthrough. Si Soto, 22-year-old, ay nagtala ng 19 na puntos, 10 rebounds, 7 assists at 2 blocked shots sa loob ng 32 minutes and 58 seconds. Sa panalo ng Gilas kontra New Zealand noong Huwebes, nakapagtala rin siya ng 12 puntos, 15 rebounds, 2 assists at 2 blocked shots sa loob ng 23 minutes and 13 seconds. Sa panalo ng Gilas laban sa Hong Kong noong linggo. Sa 4 na laro sa FIBA Asia Cup qualifiers, si Soto ay may average na 15.5 points, 12.5 rebounds, 3.8 assists, 2.3 blocks in 25.1 minutes while shooting 47.8% from the field and 69% from the free throw line. Kai is ready for the NBA, ani ni Chua. Naglalaro siya ng may kumpiyansa at mataas na antas. Malaking bagay ang kanyang exposure sa OQT sa Serbia at Latvia. Sa mas marami pang laro at kompetisyon, lalo pa siyang huhusay. Magaling siyang shooter, marunong mag-post up, kayang tumira mula sa 3, mag-rebound at magprotekta sa rim. Bukod pa rito, isa siyang mahusay na passer na may napakagandang court vision. Inihalin tulad din ni Chua ang kombinasyon ni Soto at ng 8 beses na PBA MVP na si Junmar Fajardo sa maalamat na tandem ng San Antonio Spurs na sina David Robinson at Tim Duncan. Nagko-complement sina Kai at Junmar, ani ni Chua. Parang Robinson at Duncan, palitan sila ng posisyon. Capable maglaro ni Robinson sa loob o labas gaya ni Duncan. Perfect ang high-low play kung nasa labas si Kai at hinahanap si Junmar sa loob. Pwede rin silang parehong mag-post up, mag-draw ng double team at ipasa ang bola sa libre para sa dunk o layup. Si Soto ay nasa kanyang 2nd season sa Japan B-League kung saan may average siyang 12.1 points, 9.2 rebounds and 28.7 minutes in 13 games for Koshigaya Alphas. On 2023, naglaro siya para sa Orlando Magic sa NBA Summer League. Sinabi rin ni Chua na kamakailan niyang nakausap si Senator Francis Tolentino tungkol sa naturalization application ni Benny Boatwright
Si Boatwright ay sumailalim sa operasyon para sa Achilles injury noong Agosto. Hindi pa tiyak kung kailan siya makakabalik sa laro, ngunit maaring hilingin sa kanya na manatili sa bansa upang mapadali ang kanyang naturalization. Plano ng Gilas na kunin si Boatwright bilang backup ni Justin Brownlee. Ang ikatlong FIBA Asia Cup qualifying window ay magtatampok ng laban ng Gilas kontra Chinese Taipei sa Pebrero 20 at New Zealand sa Pebrero 23, parehong kapwa sa kanilang home court. Ang 22 taong gulang na si Kai Sotto ay kumpiyansang makakapasok siya sa pinakamalalaking liga habang nakaabang sa 2025 NBA Draft. Ang Pilipino na nagdala sa kanyang bansa sa semifinals for 2024 FIBA Men's Olympic Qualifying Tournaments ay umaasang makapasok sa NBA sa susunod na taon na may layuning mapabilang sa 2025 draft. May kontrata pa ako sa Japan at sana maglaro ako ng maayos para maging handa sa susunod na summer, pahayag ni Sotto sa isang eksklusibong panayam. Susubukan ko ulit bumalik sa Amerika at makapasok sa NBA. Sa taas na mahigit 7'3", umaasa ang Filipino sensation na ang kanyang kakayahan ay makakatulong upang makuha niya ang kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA, habang pinapalakas din ang kanyang tsansa na madraft. Ang araw-araw kong pag-iensayo ang puhunan ko rito, ani Sotto. Naglalaro na ako ng profesional simula 18 taong gulang pa lang ako at sa tingin ko ang dami ko nang natutunan at naranasan. Ang dami ko nang pinagdaanan at iyon ang dahilan kung bakit kumpiyansa akong kaya kong makapasok sa NBA. Sa kabila ng lahat ng ingay sa paligid niya at sa kanyang kinabukasan, nananatiling nakatuon si Sotto sa sarili niyang paglago. Bilang isang manlalaro, hindi mo kontrolado ang sinasabi ng iba tungkol sa'yo. Nakatuon lang ako sa sarili ko sa kaya kong kontrolin at maibahagi sa sarili ko at sa aking koponan. Mahal ko lang talaga ang paglalaro ng basketball at kapag nasa court na ako walang pressure. Puro pagmamahal at saya lang ito. Matapos ang second window ng Asia Cup qualifiers na ginanap kamakailan sa Mall of Asia Arena, nagpahiwatig si Gilas Pilipinas big man Kai Sotto na tanging sa NBA o sa Japan B-League lang muna nakapokus ang kanyang atensyon. Hindi lamang parehong naipanalo ng Gilas ang laban kontra New Zealand at Hong Kong, kundi ipinakita ni Kai ang kanyang dominasyon sa mga kalaban sa parehong pagkakataon. Nakapagtala si Kai ng 28.7 efficiency rating. Dahil dito, minarapat ng mga analyst na alamin kay Mel Lantin, ang conditioning coach ni Kai, kung ano ang susunod na hakbang ng Gilas Star. Ayon kay Lantin, wala sa atensyon ngayon ni Kai ang PBA. Sinabi nito, tanging ang NBA at Japan B-League lamang ang focus ni Sotto. Dagdag pa ni Lantin, nagpapahinog pa si Sotto at umaasa ito na mapapansin na ang Pinoy hopeful ng mga NBA squad. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tsansa ni Kai Sotto? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.